Mga kababayan, maligayang pagbabalik po muli sa ating YouTube channel, Pinas Balita. Meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago lang ho kayo, importanteng naka-like at naka-subscribe kayo at syempre nakahit ang notification bell para next update natin ay mabilisan ko ho kayong mano-notify. Sa kasalukuyan ho ay mas lumakas ngayon ito nga pong si Bagyong Nando na nasa loob pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Etong si Bagyong Nando ay super typhoon category. Ipapakita ko sa inyo yung pinaka-live na weather radar natin na kung saan ay makikita nyo yung pagkilos nito nga pong si Bagyong Nando. Actually, dalawang bagyo pa ito. Si dating Bagyong Mirasol ay nasa labas naman na ng PAR. Titignan din natin yung mga senaryo sa kanya dahil siya ay nakaka-apekto pa rin sa paglakas ng habagat. Ito po nakikita nyo yung sirkulasyon ng hangin na yan na mabilis hong nag-intensifies or biglang lumakas. Ito pong si Bagyong Nando from tropical depression, naging isang ganap po na tropical storm category agad. Sa ngayon, sa pinaka-latest na update po at track, ito nga pong si Bagyong Nando ay meron po siyang lokasyon na 1,005 kilometers east of Central Luzon. At lumakas po ang hangin niya sa 75 kilometers per hour, malapit pa rin po sa sentro at bubugso naman ngayon sa 90 kilometers per hour. Ang pagkilos naman po niya ay pa-westward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Kung titignan nyo yung sirkulasyon ng hangin niya, masyado ho itong malakas. Yung spiral clouds niya ibang-iba sa ikot or naging galaw noon itong si Bagyong Mirasol. Hindi ganyan, no? Kung titignan nyo, ito ay talagang masasabi natin na nasa super typhoon category dahil nga po mabilis siyang lumalakas paglipas lamang ng ilang mga oras. So aalamin natin yung mga posibleng lugar na maapektuhan nito, especially ang malaking bahagi po ng extreme Northern Luzon. So tignan natin mabuti kung kailan siya direktang makakaapekto. Sa tinatawag ho natin na track and intensity forecast, no, kung makikita nyo mabuti sa ating live weather radar, ay lalakas ho siya, no, bilang isang typhoon category pagdating po ng Sabado hanggang Sunday, magiging typhoon category siya. Pagdating naman po ng Monday to Tuesday, ito po yung patindi. Sa Monday ho ay magiging isang ganap siya na super typhoon category, which is ito po ay may lakas ng hangin na 220 kilometers per hour pataas po yan. So asahan natin malaking bahagi ng ating bansa ang walang pasok dahil po sa banta ng super typhoon Nando. So ito yung kauna-unahong super typhoon na tatama po ngayong 2025. Pinaghahanda na po ang malaking bahagi ng extreme Northern Luzon. So alamin natin yung mga lugar na nasasako po ng extreme Northern Luzon para din po clear sa ating mga kababayan. At kung titignan nyo, kasama po mga kaibigan, mga kababayan, sa extreme Northern Luzon, ang malaking bahagi ho ng Batanes, mag-ingat ho dyan, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Cagayan, Apayao. Yung mga lugar ho na yan ay apektado direkta, no, ng trap or extension nito nga pong hangin ni Super Typhoon Nando. Pero yung pinakasentro, pinakamata niya, posibleng magbago o posibleng bumaba yan. Panalangin natin na hindi na bumaba dahil pagka ito'y bumaba, direktang tatama yung lakas o impact nito nga pong Super Typhoon Nando sa malaking bahagi po ng extreme Northern Luzon. Para po sa kalaman ng bawat isa at hindi kayo malito, ang bagyo ay nagsisimula sa tinatawag natin na tropical depression, 61 kilometers per hour. Tropical storm, ito po yung may lakas na 62 to 88 kilometers per hour. Ang susunod doon, severe tropical storm, 89 to 117 kilometers per hour. Typhoon category, 118 to 220 kilometers per hour. At super typhoon category, ito nga ho yun, sinasabi natin, 220 kilometers per hour o mas higit pa na lakas ng hangin. So ngayon, marami na ho nagbibigay ng paalala, isa na ho ako. So dapat ho ay makinig tayo sa ating mga weather update, yung mga lugar po na maapektuhan. So hindi lamang yan, aalamin din natin yung mga lugar na posible nitong madaanan sa mga susunod na mga oras. So ito po, makinig kayong mabuti para din po clear sa bawat isa. Mamaya pong alas 8 ng gabi, September 19, ngayong araw din po yan, 875 kilometers east of Central Luzon po ang kanyang magiging lokasyon. At pagdating naman po ng September 20, alas 8 po ng umaga, bale Saturday po ito,
855 kilometers na siya east of Northern Luzon. So clear po, no? Tandaan ho natin, pwede nating isulat. At pagdating pa rin ng Sabado, alas 8 po ng gabi, ay tatahakin naman itong si Super Typhoon na si Bagyong Nando ang 760 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. 140 kilometers per hour na ang lakas ng hangin, typhoon category. So yung mga lugar dyan, dapat alamin nyo na, no? Maging handa. Ito, seryoso na ho to. At pagdating naman po ng September 21, alas 8 po ng umaga, dadaan naman siya dito po mga kaibigan ko sa east of Apari, Cagayan, 655 kilometers. At September 21 pa rin, alas 8 naman ng gabi, so palitan lang yan, no? 515 kilometers east of Calayan, Cagayan. So maging alerto tayo, no, sa mga posibilidad na pwedeng mangyari dahil hindi po biro etong lakas ng super typhoon na ito. So bukod dyan, alamin din natin yung mga ibang lugar pa na apektado. Meron po tayong tinatawag ngayon na weather forecast for today. Pero silipin natin saglit, ito nga pong si Bagyong Mirasol na nakakaapekto sa paglakas ng habagat. Si dating Bagyong Mirasol, no, or tinatawag na ngayon na Mitag, international name po niya ay merong lokasyon na 645 kilometers west of northwest of Itbayat, Batanes. 85 kilometers per hour yung lakas ng kanyang hangin at may pagbugso naman na 105 kilometers per hour. Ang nakakaapekto na lang o naapektuhan na lamang niya ay yung habagat o pinapalakas na lamang po niyang epekto ng habagat sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. So nakakapangamba man yung lakas po ng Super Typhoon Nando na to, pero kung paghahandaan natin na mas maaga, makakaiwas po tayo sa matinding magiging pinsala nito. Talagang mamiminsala po ito dahil kung titignan nyo, Super Typhoon category kapag kakauna-unahan sa taon, yun po ay nagiging malakas talaga. Pero wala namang imposible sa panalangin. May mga posibilidad naman yan na pwedeng magbago or pwede ding mailihis yan. So balikan natin yan, tignan muna natin yung mga lugar na apektado pa rin, no? Ito nga pong southwest monsoon. Sa area po ng Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, ang Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula ay patuloy pa rin makakaranas ng cloudy skies hanggang bukas ho yan with scattered rains and thunderstorm dahil po sa southwest monsoon or hanging habagat, no? Ang ilang bahagi ho ng Bicol Region, the rest po ng Central Luzon, ilang bahagi ng Calabarzon ay patuloy pa rin makakaranas ng maulap na kalangitan hanggang bukas at sa mga susunod na araw dahil pa rin sa habagat. At mas mataas yung tsansa ngayon na hatakin nga po ni Super Typhoon Nando etong habagat or southwest monsoon. Nakikita nyo yung sirkulasyon ng hangin. Halos lahat ng hangin nakapalibot ay hinihigo po ng lakas ng pressure ng hangin, ito pong si Bagyong Nando. Kaya po siya na-categorize bilang isang super typhoon dahil malakas talaga yung kanyang nagiging impact. Yung nakakatakot dyan dahil kapag pumasok siya dito sa pagiging pula na yan, sobrang lakas na ho yan. Ang 220 kilometers per hour, kayang-kaya talaga magpatanggal ng bubong yan. So i-double check natin yung mga kabahayan natin, yung mga light materials. At kung kinakailangan nating lumikas sa mga lugar na safe, no, sa mga evacuation center, yung mga nakatira malapit sa paanan ng bundok, sa ilog, no, umiwas tayo. At bawal na bawal muna ang pumalawat dahil meron tayong banta ng malakas ho na bagyo. So ang tanong, kailan nga ba ito impact or talagang mararanasan na? Pagdating ho ng araw po ng linggo, Monday at Thursday, Martes, diyan po mararanasan ang malakas na epekto nito nga pong si Super Typhoon Nando. So yan muna ang pinaka-latest update natin sa ngayon. Mamaya meron ulit, mag-a-update ulit ako. And please huwag niyo kakalimutan ho na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.